Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2191 hanggang Kabanata 2200. Kabanata 2191. Boom! Ang atake mula sa dalawang panig ay tila nagbabanggang mga kanyan. Ang nakakatakot na puwersa ng banggaan ay nagpasabog sa malupit na liwanag ng espada sa lahat ng direksyon, parang naglalakihang paputok sa kalangitan. Ganap na nawasak ang Emperor Sword Intent ni Ye Guocheng sa ilalim ng gintong kapangyarihan ni Ye Han. Maging ang sibat ni Fen Qingtian na may dalang Fentian Flame ay naglaho na lamang na parang bula. Hindi maganda. Sa sandaling iyon, dama ni Ye Guocheng at Fen Qingtian na ang natitirang kapangyarihan sa espada ni Ye Han ay patuloy na dumadaluyong papunta sa kanila. Bigla silang namutla at agad na umatras paitaas sa kalangitan. Alam nila, mula pa nang masira ang kanilang sabayang atake, na mali ang pagkakatingin nila kay Ye Han, kahit pa malubha itong nasugatan sa malaking pagsabog kanina. Ngunit sa mismong sandaling ito, si Ye Han ay nananatiling matatag at walang kapantay, para bang hindi siya tinamaan ng anumang pinsala. Dahil gusto ninyo akong patayin, bakit kayo umatras? Ibig bang sabihin, wala kayong natutunan at hindi man lang kayo umunlad? Mula sa kalangitan, ang tinig ni Ye Han ay parang malamig na hangin na dumadaloy sa lahat ng direksyon. Sa oras na umatras sina Ye Guocheng at Fen Qingtian, ang nakakatakot na kapangyarihan ng yelo ay bumalot sa Moyen Sword sa kanyang kamay. Ang dating itim na espada ay tila naging bloke ng yelo, ubod ng lamig. Libo-libong milya, magyayelo. Sa paglabas ng kanyang espada, isang nakakapangilabot na lamig ang kumalat sa buong langit. Agad na nagyelo ang paligid ni Ye Han, at maging sina Ye Guocheng at Fen Qingtian na biglang umatras ay bigla ring naipit at nabilanggo. Roar! Galit na sigaw ni Fen Qingtian. Namuutok ang mga ugat sa kanyang noo at rumagasa ang apoy mula sa kanyang katawan, pilit na tinutunaw ang yelong pumipigil sa kanya. Si Ye Guocheng naman ay kumawala ng libu-libong liwanag ng espada mula sa kanyang katawan. Kraak. Sa sumunod na saglit, ang yelong bumihag sa kanila ay biglang nabiyak. Ngunit sa parehong sandali, muling bumagsak ang espada ni Ye Han. Sa pagkakataong ito ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihang demonyo, itim at malupit, para bang mula sa kailaliman ng impyerno. Sa oras na matutok sila ng puwersang iyon, agad na naramdaman ni Ye Guocheng at Fen Qingtian na tila pinagmamasdan sila mismo ng kamatayan. Parang wala silang matatakbuhan saan mang dako ng mundo. Namutawi ang pagkagulat at matinding pangamba sa kanilang mga mata. Noong una, nakaharap nila si Ye Han na taas noo, kaya nilang lumaban kahit paano. Kahit natalo sila, hindi nila ramdam ang sobrang bigat ng kanyang puwersa. Ngunit ngayon, ang kapangyarihan ni Ye Han ay tila hindi na maabot ng kanilang antas. Ang kanyang kakayahang lumaban ay higit na lampas sa kanila. Boom! Puff! Bumagsak ang espada na may dalang kapangyarihang demonyo, at ang bilis nito ay umabot sa sukdulan. Maging sina Ye Guocheng at Fen Qingtian, na mabilis sa pag-iwas, ay hindi na nakatakas. Tinamaan sila ng direkta at parehong malubhang na sugatan. Nang makita ito, ang mga malalakas na nilalang mula sa Tianshu region na nanunood ay napailing sa gulat. Dalawang halimaw mula sa Heavenly King List ang nagsanib puwersa, ngunit sa kamay ni Ye Han, hindi sila nakaligtas kahit sa loob ng dalawang galaw. Sobrang nakakatakot ang ganitong antas. Nakakakilabot ang batang ito. Sa mundo ng lahing tao, ang tanging maituturing na karibal niya ay ang babaeng mula sa Kang clan. Ang mga mata ng lahat ng makapangyarihan ay nanginig, maging ang banal na emperador na si Yao. At ngayon, papatungan ko pa ng mas matinding sugat, sino ba kayo para tumayo sa harap ko? Mula sa kalangitan, isang hakbang ang ginawa ni Ye Han, at muli niyang inihampas ang yelong espada upang patayin sina Ye Guocheng at Fen Qingtian na sugatan na. Sigurado siyang papatayin niya ang dalawang ito ngayon. Imposible. Paanong may ganito pa siyang kalakasan? Nang makita nilang muli ang atake ng espada ni Ye Han, nanlamig ang kanilang katawan sa takot. Ang amoy ng nalalapit na kamatayan ay bumalot sa kanila, kaya't mabilis silang umatras paakyat sa langit. Pero kahit malubha ang sugat na tinamo ni Ye Han sa pagsabog kanina, tila wala itong epekto sa kanyang kapangyarihan.
Sa harap niya, wala nang pagkakataon ng dalawa, kahit gusto pa nilang patayin si Yehan, napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Kabanata 2172. Nabigo akong patayin kayo noon, pero ngayon, ito na ang araw ng inyong kamatayan. Muling sumalakay si Yehan. Ang makapangyarihang puwersa ng kanyang espada ay tila pinunit ang kalangitan sa harap ni Ye Gotcheng at Fen Qingtian na umatras, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay dumaluyong diretso sa kanilang dalawa. Shuzi, lakas ng loob mo. Bigla, mula sa likuran ni Yehan, lumitaw ang isang nakakatakot na banal na hari. Sa sandaling iyon, isa sa mga banal na hari mula sa 12 bulwagan ng universo ang kumala sa kanyang kalaban at lumitaw sa likod ni Yehan na parang nag-teleport mula sa kawalan. Dumagsa pababa ang nakakatakot na presyon ng banal na hari, pinahinto ang paghinga ni Yehan, at ang kanyang atake laban kina Ye Gotcheng at Fen Qingtian ay tila mawawala sa ilalim ng bigat ng presyon. Mas mabuti sigurong huwag kang makialam sa laban ng mga nakababatang henerasyon. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang banal na hari sa likod ni Yehan, lumitaw din si Holy King Qinggai. Matagal na pala niyang binabantayan ang paligid ni Yehan. Alam niya na sa labang ito, gagawin ng lahat ng kalaban ng lahat para patayin si Yehan. Kaya't para sa mga nakakatakot na nilalang, kinakailangan niyang maging handa. Liu Qinggai, huwag mo akong haharangan. Hindi lang harang, lalabanan pa kita. Hinarang ni Holy King Qinggai ang malakas na nilalang mula sa 12 bulwagan ng universo. Ang rumaragas ang puwersa ng banal na hari ay napilitan si Yehan na pansamantalang umatras at hindi ituloy ang pagpuksa kina Ye Gotcheng at Fen Qingtian. Kapag nataman siya ng puwersa ng banal na hari, kahit si Yehan ay walang pag-asang mabuhay. Ngunit dahil umatras si Yehan, nakahinga ng maluwag sina Ye Gotcheng at Fen Qingtian. Kung tinamaan sila ng tiyakang espada kanina, kahit pa umatras sila, wala silang laban. Kung ikukumpara sa dati, napakalaki ng itinaas ng lakas ni Yehan. Kahit pa nakapagtagumpay na rin sila sa kanilang pagsasanay, malayo pa rin sila sa kanya. Sa pagitan ng langit at lupa, mahigit 100,000 cultivador ang naglalaban. Ang matitinding banggaan ay parang mga kidlat na gumuguhit sa kalangitan, umaalingaw-ngaw at nakabibingi. Ang lupang matagal nang nawasak ay muling nag-iba, mga bundok ay nagbagsakan, at sa loob ng 10 milya, parang sumapit ang wakas ng mundo. Sa labang ito, halos pantay ang dalawang panig. Ngunit sa usapin ng pinakamalalakas, hawak ni Yehan ang 3 banal na halimaw, kaya't mas nangingibabaw sila kaysa sa mga emperador tulad ng ninuno ng Qin Sheng. Kahit harapin ang mga banal na emperador ng lahing tao, wala silang nararamdamang bigat. Habang tumatagal, patuloy na may mga namamatay na mga dalubhasa sa labanan. Ang lupang wasak ay napuno ng mga malamig na bangkay. Damn! Hindi ba kailanman nanghihina ang hayop na ito? Galit na bulalas ni Fen Qingtian. Kahit nakipagsanib puwersa siya kay Ye Gotcheng, hindi nila masugitan si Yehan. Ang pagnanais nilang patayin siya ay parang isang pangarap lamang. Lubos siyang nainis at nadurog ang loob. Maging ang mukha ni Ye Gotcheng ay lubhang madilim. Muling pinapailalim siya ni Yehan. Ang pakiramdam na iyon ay parang mas masahol pa kaysa sa pagkain ng dumi. Phew, mukhang hindi basta matatapos ang labang ito. Sa ngayon, pantay pa rin ang dalawang panig, maliban na lang kung may isang panig na tuluyang bumigay. Tama ka, ngunit sino kaya ang mananalo sa huli? Ang mga malalakas mula sa Qingchanzong, Shenlengzong, Shengwangdao, Jiancheng, at Yaoqi Palace ay nagmamasid sa nakakatakot na labanan na lumalamon sa 10 milyang paligid. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa pagkabigla at pangamba. Ngunit bigla, ang mukha ng banal na emperador mula sa Divine Spirit Sect ay nagbago. Lumitaw ang isang jade slip ng kaluluwa sa kanyang kamay. Nabasa niya ito at biglang nabulalas. Ano? Inaatake ng mga demonyo ang aking Divine Spirit Sect. Bilasan ninyo, bumalik tayo. Sa mismong sandaling iyon, naglaho siya mula sa digmaan na parang hangin, tumakas palayo na parang itim na ulap. Inaatake ng mga demonyo ang Divine Spirit Sect. Nagbago rin ang anyo ng mga makapangyarihan mula sa Yaoqi Palace, Qingchanzong, Shengwang Island, at Jiancheng. Pagkaraan, sabay-sabay ding dumating ang balita mula sa kanilang jade slips. Hindi. Inaatake rin ng mga demonyo ang Holy King Island. Hinayla nila tayo rito, at lihim pala nilang plano ang umatake sa ating mga teritoryo. Bumalik tayo sa Holy King Island. Mga demonyo, pati ang Qingchanzong ay ginawang target, bumalik tayo agad. Maging ang Sword City ay sinalakay, bilasan natin.
Sa isang iglap, ang malalakas mula sa apat na pangunahing puwersa ay nakatanggap ng mga hudyat ng sakuna mula sa kani-kanilang sekta. Sa isang kisap mata, umalis silang lahat, at tanging ang Yaochi Palace na lang ang nanatili upang obserbahan ang labanan. Namutawi ang pagkunot ng noo ni Emperor Yao, at sumilay sa kanyang maganda ngunit malamig na mukha ang isang bakas ng pag-aalala. Kabanata 2173. Banal na ina, bulong ng malakas na mandirigma ng Yaochi habang nakatingin kay banal na Empress Yao. Bumalik na tayo sa Yaochi. Malalim ang hiningang nilabas ni Empress Yao, at dama na niya ang isang napakasamang kutob sa kanyang puso. Isa-isa nang nagsiyalisan ang mga manunood mula sa 5 pangunahing puwersa. Napatigil ang lahat ng nasa labanan, ramdam nila mula sa aura na puno ng pagpatay ang biglaang kaba at pagkabalisa. Hindi maganda, sinalakay tayo ng mga demonyo. Umatras. Dali. Balik agad sa 12 bulwagan ng langit at kun. Biglang nagiba ang mukha ni banal na Emperador Yexiao na nakikipaglaban noon kay Patriarch Qin Sheng. Tumakas siya mula sa atake ni Qin Sheng, pinunit ang kalawakan sa itaas, at mabilis na naglaho. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang tinig ni Yexiao. Nagulat at nagbago rin ang mukha ng mga makapangyarihang nilalang sa 12 palasyo ng Qiankun na nasa gitna ng labanan. Wala nang naglakas loob na ipagpatuloy ang laban, lahat ay umurong kaagad, pati si Ye Guocheng ay umalis. Bumalik tayo sa pavilion ng pagsunog ng langit. Nakita ito ng mga tao sa Fentian Pavilion. Kita sa kanilang mga mata ang matinding pagkabalisa, at agad nilang iniwan ang labanan. Nang pasukin ng mga demonyo ang 12 palasyo ng universo, natakot silang baka pati iba pang puwersa ay madamay. Sa isang iglap, ang natira na lamang sa buong larangan ng digmaan ay ang pinagsamang puwersa ng angkan ng Kang na nakaharap kay Yehan. Sa loob lang ng 1 minuto, naglaho ng walang bakas ang 5 pangunahing puwersa na nanunood. Pati ang 12 palasyo ng universo at ang Fentian Pavilion, na dati pang nakipag-alyansa pansamantala sa angkan ng Kang laban kay Yehan, ay umatras na rin, mas mabilis pa kaysa sa hangin. Ngayon, ang tanging natitirang lumalaban-laban sa puwersa ni Yehan ay ang angkan ng Kang. Ngunit dahil sa biglaang pag-alis ng 12 palasyo ng universo at ng Fentian Pavilion, nakaramdam ng matinding presyon ang mga mandirigma ng Kang. Dati pantay lamang ang kanilang laban kay Yehan, pero ngayon biglang naging dahado. Ang kanilang puwersa ay hindi na maihahambing sa lakas ng panig ni Yehan. Pagsalakay ng lahi ng mga demonyo. Patuloy na umuukil-kil sa isip ni Yehan ang mga salitang binitiwan ni Yexiao bago ito umalis, dahilan upang siya'y napakunot noo. Dinala ng mga demonyo ang lahat ng pangunahing puwersa sa rehiyon ng Tianshu dito, at sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog, nagdulot sila ng matinding pinsala. Ngunit alam ni Yehan na ang tunay na layunin ng mga demonyo ay hindi lang iyon. Matagal na nilang pinlano ito, daan-daang taon ang ginugol, tiyak na may mas malalim pang pukana. Ang pag-alis ng Yaochi at iba pang puwersa, kasama ang 12 palasyo ng universo at ang pavilion ng pagsunog ng langit, ay nagpamulat kay Yehan sa tunay na pakay ng mga demonyo. Sa araw na iyon, halos lahat ng pinakamakapangyarihang pinuno ng Tianshu region ay naroon na sa labanan. Dahil dito, ang kanilang mga punong himpilan ay naiwan na walang bantay, walang sinumang matinding makapangyarihang tagapagtanggol. Sa ganitong kalagayan, kung lusubin ng mga demonyo ang kanilang mga punong himpilan, madali nang hulaan ang magiging kahihinatnan. Sa pinakamagaan na kaso, matinding pinsala. Sa pinakamatindi, tuluyang pagkawasak. Tusong lahi ng mga demonyo. Sunod-sunod ang kanilang mga pukana. Sa pagkakataong ito, maaaring maranasan ng mga puwersa ng Tianshu region ang hindi masukat na kapinsalaan. Nagningning ng seryoso at may bahid na takot ang mga mata ni Yehan. Daan-daang taon nang nakaplano ang mga demonyo sa mundong pantao. At ngayong ipinatutupad na nila ito, mula sa simula pa lamang, nasa ilalim na ng kanilang bitag ang 6 na pangunahing puwersa. Maliban sa angkan ng Qin, tila winasak na nila ang natitirang 5 pangunahing puwersa sa loob ng kalahating araw. Pagkatapos ay muli nilang inakit ang lahat ng pangunahing puwersa ng Tianshu region dito, at sa pamamagitan ng nakagigimbal na pagsabog, nagdulot ng napakalaking pinsala. At ngayon, sinamantala nila ang pagkakataong walang bantay ang punong himpilan ng mga puwersa upang lusubin iyon. Isa itong plano na halos walang bahid, ni si Yehan man ay hindi naisip ang sikreto nilang pukana. Ang nakaisip nito ay tiyak na isang bihasa sa panlilinlang. Kahit sina Yehan at Kang Tianzan ay naisama sa bitag na ito. Ang mga puwersa ng Tianshu region ay tiyak na makakaranas ng hindi masukat na kapinsalaan, at maaaring bumagsak sa nakakatakot na antas ang kabuoang lakas ng kanilang rehiyon.
Samantala, matapos ang pag-alis ng 12 palasyo ng universo at ng Fentian Pavilion, ang angkan ng Kang na lamang ang natira laban kay Yehan. Sa loob ng 1 minuto, umabot na agad sa halos 10,000 ang casualties ng Kang clan. Sa kabuuan, 40,000 lamang ang mandirigma ng Kang na naroon, samantalang halos 70,000 ang nasa panig ni Yehan. May 8 banal na emperador ang angkan ng Kang, ngunit kung isasama ang 3 banal na halimaw na kakampi ni Yehan, 10 sila na kayang lubos na supulan ang angkan ng Kang. Boom! Kabanata 2174. Ho-ho! Sa sandaling iyon, sa kalangitan, sa ilalim ng pinagsamang lakas ng dalawang nakatatakot na banal na halimaw, ang Berdeng Dragon at ang Puting Tigre, isang makapangyarihang banal na emperador ng angkan ng Kang ang napatay sa labanan. Siya ang unang banal na emperador na bumagsak mula nang magsimula ang digmaan ng angkan ng Kang. Ang lakas ng Berdeng Dragon ay hindi na normal, at ang individual nitong kapangyarihan ay mas mataas pa kaysa sa isang karaniwang banal na emperador. Kapag sinamahan pa ng Puting Tigre, ang pinagsama nilang kapangyarihan ay halos katumbas ng 2 o higit pang banal na emperador. Umatras. Habang lumilipis ang oras, mas lalo pang lumalaki ang pagkatalo ng angkan ng Kang. Kahit isa sa kanilang mga banal na emperador ay napatay na sa labanan, dahilan para hindi na maglakas loob si Kang Tianzan na magtagal pa sa digmaan. Malinaw na dahado na sila. Kung ipagpapatuloy pa, mas lalo lang silang mapapahamak at lalaki ng husto ang kanilang pagkalugi. Sa katunayan, ang labang ito na ang pinakamasaklap na pagkatalo ng angkan ng Kang mula nang sila'y pumasok sa digmaan. Sa malakas na pagsabog kanina, 7 hanggang 8,000 na ang casualties ng Kang clan. Ngayon, halos 10,000 na naman ang dagdag, kasama pa ang pagkamatay ng isang banal na emperador. Maaari nang sabihing lubos na natalo si Kang Tianzan sa pagkakataong ito. Laban sa mga demonyo, sila'y naipit sa bitag. At ngayon, laban kay Yehan, muli nilang minamaliit ang kakayahan nito. Si Yehan na dapat sana'y winasak ngayong araw, siya pa ang naging pinakamalaking nagwagi. Yehan, tandaan mo ito. Sa susunod na pagkikita natin, hindi na kita patatahimikin. Malamig ang tingin ni Kang Tianzan habang nakatitig mula sa malayo, direkta kay Yehan. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Kang Tianzan, kasalanan mo iyan. Ang kakayahan mo ay hindi kasing husay ng sa akin. Kung hindi mo ako minamaliit at pilit na inaapi, paano ka magkakaroon ng ganitong kapinsalaan? Tugon ni Yehan na nakangisi habang pinagmamasdan ang pag-alis ng babae. Hindi na nagtagal pa si Kang Tianzan. Unti-unting umatras ang buong puwersa ng angkan ng Kang mula sa lugar, ngunit sa kanyang puso'y nagngangalit ang galit na hindi niya mailabas. 2 beses nang hinarap ni Kang Tianzan si Yehan, at sa 2 pagkakataong iyon, natalo siya. Noong una, sa Yaguang Domain, matapos niyang pumasok ng mayabang, napilitan siyang umatras. At ngayon, sa ikalawang pagkakataon, muling nakaharap si Yehan at nagdulot ito ng napakabigat na kapinsalaan sa kanyang angkan. Sa pag-atras ng angkan ng Kang, unti-unting humuupa ang dagendong ng labanan sa paligid. Gayunpaman, ang 3 banal na halimaw ay patuloy pa ring naglalaro sa mga ulap sa kalangitan, dahilan upang mapatingin ang lahat ng tao. Nagsama-sama ang Soul Clan, Zun Clan, Qin Clan, Xin Clan, Yi Clan, Wanchong Tia Ingong, at Lingho Clan mula sa iba pang 3 rehiyon ng langit. Sa kanilang likuran, siksikan ng mga malalakas na mandirigma habang pinagmamasdan ang direksyon ng pag-alis ng Kang clan. Hindi maganda. Nilusob ng mga demonyo ang aking teritoryo. Biglang nagbago ang mukha ni Patriarch Brahma. Narinig iyon ng Patriarch ng Zun clan at agad ding dumilim ang mukha nito. Pati ang angkan namin ay sinalakay ng mga demonyo. Mga tusong halimaw. Ibig bang sabihin nito'y isinama sa plano ang lahat ng puwersa sa Tianshu region? Pagkarinig nito, nag-iba rin ang mukha ng lahat ng makapangyarihang nilalang sa paligid. Napakunot noo si Yehan, sa kanya inilabas ang Astrolabe. Kayong 2 Patriarch, dadalhin ko kayo gamit ang kapangyarihan ng Astrolabe. Mas mabilis ito kaysa sa paglalakbay ninyo. Kapatid na Polo, kapatid na Passing Water, binibining Lingho, pakihintay muna sa Qin clan. Kuya, pangalawang kuya, sa inyo ko muna iniiwan ang lahat dito. Brahma, sasama ako sa iyo. Sabi ni Patriarch Qin Sheng na agad pumuesto sa tabi ni Patriarch Brahma. Patriarch Zantian, sasama rin ako sa iyo. Dagdag naman ng isang banal na emperador mula sa Soul Clan. Salamat. Huwag na nating sayangin ang oras, alis na tayo. Sa kalangitan, bumukas ang pintuan ng kawalan, at isa-isang pumasok sina Yehan at ang kanyang mga kasama. Bata, sasama rin kami sa iyo.
Bago umalis, ang tatlong banal na halimaw ay nagbago ng anyo at naging maliliit na bersyon ng kanilang sarili, at sumama kay Yehan papasok sa pintuan ng kawalan. Napakatindi ng plano ng mga demonyo. Lahat ng puwersa sa Tianshu region ay naisama nila sa kanilang bitag. Ang planong ito na sumasaklaw sa isang buong rehiyon ay sobrang nakakatakot. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Yehan kasama ang iba pang makapangyarihang nilalang, hindi maitago ni Tantay Shishui ang bigat ng kanyang nararamdaman. Lalong lumalala ang kaguluhan sa Tianshu region. Sa oras na magtagumpay ang plano ng lahi ng mga demonyo, tiyak na babagsak ang kapangyarihan ng lahat ng puwersa sa rehiyong ito sa isang nakakatakot na antas. Mga hayop na naninirahan sa dilim. Mariing hinawakan ni Zhang Wushuang ang kanyang espada, nagngangalit ang kanyang aura. Iniisip pa lamang na sinalakay rin ng mga demonyo ang kanilang Zhang clan, gusto na niyang magpataw ng pagpatay sa mismong sandaling iyon. Kabanata 2175. Huwag mainip, nakarating na ang ikatlong kapatid kasama ang ilang mga ninuno. Hindi dapat masyadong malala ang sitwasyon. Pinakalma ni Li Zhengdao ang sarili matapos ang pinsala sa laban kay Kang Tianzan. Mahinahon ang kanyang mukha, hindi siya maaaring magpadala sa kaguluhan. Sa pagharap sa mga demonyo, kailangan nilang manatiling kalmado at alerto. Nakipag-ugnayan din si Li Zhengdao sa Angkang Soul sa Tianshu region, ngunit hindi sila sinalakay ng mga demonyo. Pagkat ang Soul Clan ay kabilang sa 12 sinaunang lahi, at mismong ang banal na emperador ng Soul Clan ay naroon sa larangan ng digmaan. Ngunit iisa lang ba ang malakas na banal na emperador ng Soul Clan? Ang lakas nila ngayon ay sapat upang ang mga demonyo ay hindi basta makapangahas na umatake. Sa halip, pinipili ng mga demonyo na salakayin ang ibang puwersa sa Tianshu region para unti-unting pahinain ang iba. Ang mga demonyo, sobrang ambisyoso ng lahing ito. Tuwing gumagawa sila ng kaguluhan laban sa ating lahi ng tao, palaging may madugong bagyo. Ngayon, hindi ito naiiba. Malalim na buntong hininga ang ginawa ni Ling Ho Qingyi. Mga kapatid, bumalik muna tayo sa Qin Clan at tingnan ang sitwasyon sa Tianshu region. Sana'y hindi ito masyadong malala. Sa tulong ng astrolabe, napakabilis ng paglalakbay. Kahit si Yehan mula Yaoguang Domain papuntang Tianshu Domain, hindi ganoon katagal ang biyahe, lalo na patungo sa mga lahing formation at war. Unang dinala ni Yehan ang lahat sa formation clan, pinakamalapit sa labanan. Hindi na niya nasalayan ang eksaktong laban ng formation clan. Pagkapag-iwan kay Patriarch Brahma at Patriarch Qin Sheng doon, agad niyang sinama si Patriarch Zhang Tian, ang banal na emperador ng Soul Clan, at ang tatlong banal na hayop patungo sa Zhang Clan. Pagdating nila, abala na sa labanan ang buong Zhang Clan. Ilang Demon King level na nilalang mula sa Demon Clan, katumbas ng Holy King sa tao, ang nagsama-sama upang umatake. Sa pagkawala ni Patriarch Zhang Tian, hirap na hirap ang Zhang Clan. Ngunit, hindi pa ganoon kalaki ang pinsala nila. Kung hindi agad nakabalik si Patriarch Zhang Tian, baka tuluyang nawasak na sila. Mga kampan ng demonyo, sumalakay kayo sa aming war clan. Ngayon, hindi kayo makakatakas. Sa langit, bumukas ang pintuan ng kawalan at ang malakas na tinig ni Patriarch Zhang Tian ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Siya at ang banal na emperador ng Soul Clan ay agad lumipad na parang dalawang sinag ng liwanag papasok sa madugong labanan. Nagbalik na ang ninuno. Labis ang tuwa at ginhawa ng mga kasapi ng Zhang Clan sa pagbabalik ni Patriarch Zhang Tian. Si Patriarch Zhang Tian. Nagbago ang mga mukha ng mga Demon King. Hindi nila inaasahan ang mabilis na pagbabalik nito. Sa kanyang pagdating, malaki ang panganib nila. Pinagsama ang lakas ni na Patriarch Zhang Tian at ng banal na emperador ng Soul Clan, mabilis nilang nadami na ang mga Demon King. Wala silang laban. Madidilim na demonyo. Napatingin si Yehan sa mga Demon King. Ang aura nila ay kapareho ng mga demonyong nagtangkang pumatay sa kanya noon. Kanina, iniisip ni Yehan kung saan napunta ang madidilim na demonyo. Ngayon, malinaw na sila pala ang lihim na puwersang sumalakay sa Tianshu. Habang ginugulo ng Sky Demons at Succubus ang lahat, lihim nang naghanda ang madidilim na demonyo. Sa kanilang mga kasanayan sa pagtatago, mahirap silang matuntan. Hindi maganda, Yaoqi Palace. Biglang nagbago ang mukha ni Yehan at agad niyang ginamit muli ang astrolabe, kasama ang tatlong banal na hayop. Hindi dahil sa nag-aalala siya sa mga disipulo ng Yaoqi Palace, kung mamatay man ang mga ito, hindi niya alintana. Ang iniisip niya ay si Ye Qing, na nasa Yaoqi Palace pa ngayon. Dahil wala roon si Emperador Yiyao, nasa panganib si Ye Qing. Pagdating nila, nagngangalit na rin ang digmaan sa Yaoqi Palace.
Ilang Demon King level na nilalang ang naroon at binalot ng nakatatakot na demonic energy ang buong palasyo para bang nilamon ito ng kadiliman. Maraming disipulo ng Yaochi Palace ang agad na pinatay. Ang kanilang mga sigaw ay paulit-ulit na nag-echo habang ang kagandahan nila ay naglaho sa marahas na pagpatay. Ang Panginoon ng banal na palasyo ay hirap at ang mga guro ng apat na makalangit na palasyo ay hindi kayang labanan ang lakas ng mga Demon King. Wala silang magawa kundi panoorin ang kanilang mga disipulo na pinapatay. Hoy, narinig ko na mayroong Immortal King physics sa Yaochi. Ngayon, susubukan ng Demon King na ito kung ano ang lasa ng pisiking iyon. Isang malamig na tinig ng Demon King habang nakikipaglaban sa Panginoon ng banal na palasyo. Nag-iisa niyang hinaharap ang tatlong Demon King at sugatan na siya. Ngunit wala pa rin si Emperador Yiyao at nasa bingit ng pagbagsak ang buong Yaochi. Mga walang hiya. Daldal ninyo. Bigla, isang malamig na tinig ang narinig mula sa kalangitan. Napunit ang kawalan, at isang kabataang figure ang lumitaw kasama ang tatlong banal na hayop. Kabanata 2176. Yehan. Nakita ng Panginoon ng banal na palasyo ang binatang may malamig na ekspresyon na lumitaw sa kalangitan, at bahagyang nag-iba ang kanyang mukha. Gayon din ang mga malalakas at disipulo ng Yaochi Palace. Bata, ikaw pala. Nakita rin siya ng mga makapangyarihang mula sa Demon Clan at ang demonic energy sa kanilang katawan ay nagngangalit. Batang pasaway, ikaw ang iipitin ko ngayon. Hindi inisip ni Yehan na tulungan ang Yaochi, kaya iniwan niya sa tatlong banal na hayop ang laban. Ngunit ngayong ginugulo ng mga demonyo si Ye Qing, paano niya hahayaang mangyari iyon? Qinglong, Xuanwu, kumilos na kayo. Sabi ng banal na hayop na puting tigre. Hindi maaaring wala si Yehan ng malalakas na tagapagtanggol. Ilang Demon King lang ba? Ako na ang bahala, sagot ng Qinglong na mayabang. Bilang pinakamabangis sa apat na banal na hayop, may karapatan talaga itong magyabang. Isang dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Ibinunyag ng Qinglong ang tunay nitong anyo, mahaba ng 10,000 talampakan, tinatakpan ng araw at kalangitan. Para itong baliw na dragon na sumugod sa dagat, dinurog ang isang Demon King at ginawang laman na nagkalat. Ang atake ng Qinglong ay isang nakamamatay na kritikal na suntok. Sa kanyang lakas, kahit Demon King level na nilalang ay hindi makakayanan, lalo na ang mga ito. Sa itaas ng langit, nagsabog ng dugo sa lahat ng direksyon. Ang isang makapangyarihang Demon King ay nadurog sa mga kuko ng Qinglong. Nang makita ito, nang itim ang mga mukha ng ibang Demon King level na nilalang, kasabay ng matinding pagkagulat. Bagamat matagal nang nawala ang lahi ng banal na hayop sa kontinente ng Diyos at demonyo, nananatili pa rin ang kanilang nakakatakot na reputasyon. Kahit ang tatlong pangunahing lahi ay hindi kayang maliitin ang pinuno ng monster race. Lahi ng banal na hayop, sigurado ba kayong nais ninyong maging kalaban ng aming demon race? Ngunit ang sagot ng Qinglong ay isang nakakatakot na hampas ng buntot. Sa isang iglap, napila sa dalawa ang isang Demon King level na nilalang at namatay sa malupit na paraan. Mga hayop, sa loob lamang ng ilang hininga, dalawa pang Demon King level ang namatay sa nakamamatay na atake ng Qinglong. Binalot ng demonic energy ang buong katawan ng banal na hayop. Mga tusong nilalang. Sa inyo lang. Sabihin nyo kay Tian Mozan na lumabas dito, siya lang ang karapat-dapat na makalaban ko. Puno ng paghamak ang tinig ng Qinglong habang lumilipad ito pataas, ang napakalaking katawan ay naglaho sa mga ulap, pinaligiran ng mga natitirang Demon King. Sa puntong ito, nakatutok lahat ng Demon King level kay Qinglong. Dahil dito, huminto ang pagpatay sa Yaochi Palace, at ang lahat ng disipulo ng Yaochi ay nakahinga ng maluwag para bang nakaligtas mula sa tiyak na kamatayan. Kung hindi dinala ni Yehan ang mga banal na hayop, tiyak na ipinagpatuloy ng mga demonyo ang kanilang pagpatay. Ano ang kahihinatnan? Ayaw na nilang isipin pa. Tumingin ang Panginoon ng banal na palasyo sa binatang nakatayo sa kalangitan, malamig, at binabantayan ng dalawang banal na hayop. Komplikado ang kanyang mga mata. Kaaway ng Yaochi si Yehan, at marami silang alitan. Ngunit sa oras na ito, kusang loob siyang tumulong, para bang nakalimutan ang lahat ng galit sa kanila. Panginoon ng banal na palasyo. Lumapit ang apat na pinuno ng makalangit na palasyo, sugatan, at sabay-sabay nilang tiningnan si Yehan. Huminga ng malalim ang Panginoon ng banal na palasyo at nagsabi, maghintay muna tayo. Pinakilos ng batang ito ang mga banal na hayop. Nakaligtas tayo ngayon. Sa tingin ko, paparating na rin ang banal na ina. Ang batang ito, tumulong sa Yaochi. Ngayon, may utang na loob tayo sa kanya.
Napabuntong hininga ang apat na pinuno sapagkat ang taong dapat sana nilang patayin ay siya ngayong nagligtas sa kanila. Ngayon, naiinggit ako kay Tianyin. Mapatla ang mukha ng tatlong banal na babaeng disipulo ng Yaoqi. Naalala nila noong kasal sa Yaoqi, si Yehan ang buong tapang na lumaban para kay Tianyin laban sa 12 palasyo ng Sansinukob, hindi kailanman yumoko. Ang ganoong klase ng pagmamahal at katapatan, kahit bilang magkaaway, ay nakakataba ng puso. Sa mundong ito kung saan ang pinakamalakas lang ang pinapahalagahan, sino bang babae ang hindi magnanais ng ganoong uri ng lalaki? Ate, hinanap ni Yehan sa mga disipulo ng Yaoqi si Yeqing, ngunit sa libo-libong tao, wala siyang nakita. Ngunit bigla, sa kalangitan malapit sa Yaoqi, may dumating na nakakasilaw na puting liwanag. Isa itong figure na humihingal, ang dibdib ay mabilis na nagtaas-baba, malinaw na gumamit siya ng sukdulang bilis upang bumalik. Ang banal na ina, nakita ng Panginoon ng banal na palasyo at ng iba pa ang pagbabalik ni Emperador Yiyao at agad silang nagtipon sa tabi niya. Kabanata 2177. Malamig na tumingin si Yehan kay banal na Emperor Yiyao at wala nang sinabi pa. Nakita ni Yiyao ang magulong labanan at ang mga bangkay na nakakalat sa Yaoqi. Ang kanyang mga mata ay naging yelo sa lamig, at mula sa kanyang katawan ay kumawala ang nakamamatay na galit na parang nagyayelong unos. Banal na ina, nakontrol na ang sitwasyon. Kung hindi dahil sa batang iyon, nag-alinlangan ang Panginoon ng banal na palasyo bago magsalita. Bakit siya narito sa Yaoqi? At bakit nauna pa siyang dumating kaysa sa akin? Malamig na tanong ni Empress Yiyao. Ang mga mata niya'y puno ng pagdududa, kalituhan, at hindi maipaliwanag na emosyon habang nakatingin kay Yehan. Noong laban sa demon-slaying battlefield, nang magsanib puwersa ang Kangklan, 12 palasyo ng Sansinukob, at Burning Heaven Pavilion laban kay Yehan, hindi siya tumayo para tulungan ito. Ngunit ngayon, sa oras ng krisis ng Yaoqi, si Yehan mismo ang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, napuno ng halo-halong damdamin ang puso ni Yiyao. Kung noong araw ng kasal ng Yaoqi ay si Yehan ang pinili nila at hindi si Ye Guocheng, marahil ay iba na ang naging kapalaran nila ngayon. Sa ilalim ng malupit na pag-atake ng Qinglong, sunod-sunod na nalipol ang mga Demon King na umatake sa Yaoqi. Wala silang nakaligtas. Ang lahi ng banal na hayop, tulad ng sa mga alamat, tunay na nakakatakot. Bulong ng Panginoon ng banal na palasyo habang nakatingin sa napakalaking Qinglong na paikot-ikot sa himpapawid. Sa kanyang mga mata ay may halong takot, ang kapangyarihang nasa likod ngayon ni Yehan ay hindi na mas mababa kaysa sa alinmang pinakamalalakas na puwersa sa buong rehiyon ng Tianshu. Pati ang apat na dakilang pinuno ng makalangit na palasyo ay tumango. Hindi man nila naabutan ang panahong namamayani ang apat na banal na hayop, ngunit batid nila ang mga alamat ukol dito. Ngayon na nasaksihan nila mismo, lalo nilang naramdaman ang hilakbot ng sinaunang lahi. Natapos na ang labanan. Bumalik muli sa katahimikan ang mundo. Ngunit malamig ang tinig ni Yehan habang nakatingin kay Empress Yiyao, nasaan ang kapatid ko? Nasaan siya? Nanigas ang noo ni Yiyao at malamig na sagot, bakit? Balak mo bang pilitin akong ipaubaya ang isang tao mula sa Yaoqi? Muli kong itatanong, nasaan ang kapatid ko? Umabant ng isang hakbang si Yehan, kasunod ang puting tigre at Xuanwu. Sa kanilang presensya, nakaramdam ng matinding bigat at pressure ang lahat ng disipulo ng Yaoqi. Dahil dito, kumislap ang matinding lamig sa mukha ni Yiyao. Bata, huwag mong isipin na dahil nakapatay ka ng mga demonyo para sa akin, may karapatan ka ng makipagkasundo sa akin. Matandang babae, huling beses ko nang itatanong, nasaan ang kapatid ko? Nanlamig ang mukha ni Yehan. Hanggat hindi niya nakikita si Yeqing, hindi siya mapapanatag, kahit si Yiyao pa ang kaharap niya. Ang totoo, kahit nasa tugatog pa ang Yaoqi, sa likod ni Yehan ay naroon ang tatlong banal na hayop, hindi magiging mahirap para sa kanya ang wasakin ang Yaoqi. Sa ngayon, isa lang ang nais niya, masiguro ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Sa mga salitang iyon, nag-iba ang mukha ni Empress Yiyao, kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay tila sumakal sa paligid, at mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang kakila-kilabot na puwersa ng isang banal na hari, puno ng nakamamatay na intensyon. Matandang babae. Hindi may kikaila, totoong ang matanda na si Empress Yiyao, 7 beses o 8 beses na mas matanda kaysa kay Yehan. Ngunit bilang isang babae, sino ba ang hindi iniingatan ang kanyang itsura? Oo, matanda na si Yiyao. Ngunit sa kanyang mataas na antas ng kultibasyon, ang kanyang itsura ay parang isang dalagang 28 taong gulang lamang, maganda at pinong-pino. At higit pa rito, siya ay nananatiling dalisay.
Paano niya matatanggap na tawagin siyang ganoon ni Yehan? Ramdam ng lahat sa Yaoqi ang nakakatakot na pagpasiklab ng galit mula kay Empress Liao. Alam nilang talagang nagngangalit siya, at baka hindi magtagal ay umatake siya kay Yehan. Ngunit, ano ang gagawin ni Yehan, na may 3 banal na hayop sa kanyang tabi? Lalaban ba siya sa Empress? O babalikan niya mismo ang buong Yaoqi? Hindi may kikaila, nasa posisyon na ngayon si Yehan para katakutin ng Yaoqi. Sa ilang panahon pa, maaaring lahat sila ay titenggalana sa kanya. Bata, gusto mo ba talagang galitin ako? Nag-umapaw ang nakakatakot na aura mula kay Empress Liao. Minsan, nakakatakot talagang makagalit ng isang babae. Ngunit, mag-aalala ba si Yehan? Kabanata 2178. Ang Yaoqi niyo ngayon ay wasak na. Akala mo ba matatakot pa ako sa pagbagsak niyo? Kung gusto mong lumaban, sige, subukan mo lang kung kaya mo. Malamig na tawa ni Yehan. May halong paghamak sa kanyang tinig, at ngayong nakikita niyang napipilitin si banal na Empress Liao na magtimpi ng galit at hindi agad makakilos, labis na nakadama ng kasiyahan si Yehan. Walang hiyang bata. Kahit may 3 banal na hayop kang tagapagtanggol, ngayong araw, tuturuan pa rin kita ng leksyon. Hindi na nakapidyo si Empress Liao, at ang nakakatakot na lakas mula sa kanyang katawan ay biglang umapaw. Maging ang natitirang enerhiya ng mga demonyo sa himpapawid ay pinawi ng kanyang kapangyarihan. Nang makita iyon, nagsimulang maglabas ng nakakatindig balahibong presensya ang banal na puting tigre. Sa kanyang katawan ay bumalot ang kapangyarihan ng libu-libong mababanges na hayop. Si Xuanwu naman ay nakamasid ng mariin sa Empress Liao, tila handang dumagundong at wasakin ang buong Yaoqi anumang oras. Banal na ina, nanginginig na sabi ng Panginoon ng banal na palasyo. Ang paggalaw ng 3 banal na hayop ay nagdulot ng matinding takot. Nakita nila ang bangis ng Qinglong kanina, at kung totoong umatake ang mga ito sa Yaoqi, tiyak na mauuwi iyon sa ganap na pagkalipol. Yehan? Si Tianyin ay nagsasanay sa ipinagbabawal na lugar ng Yaoqi, at malaki na ang kanyang progreso. Bakit mo pa siya guguluhin? Napilitang magsalita ang Panginoon ng banal na palasyo. Matindi ang ugali ng Empress Liao at ayaw niyang yumuko. Pero para sa kinabukasan ng Yaoqi, wala silang magagawa kundi ang magbigay daan. Kung magpapatuloy pa ang tensyon, muling masasadlak sa digmaan ng Yaoqi, mas nakakatakot pa kaysa sa kanina. Ipinagbabawal na lugar ng Yaoqi. Dalhin mo ako roon. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Malamig na sagot ni Yehan. Halatang wala siyang tiwala sa kahit na sino sa Yaoqi. Kahit kalahating hakbang ay hindi ka makakapasok sa banal na lupain ng Yaoqi. Malamig na tugon ng Empress Liao, baka sa kanyang mukha ang matinding katigasan ng loob. Liao, kung pipigilan mo ako ngayon, mawawala ang mismong mundong banal mo. Maliit na bata, hindi ba't kaya niyong durugan ang lugar na ito kung gugustuhin? Malamig na sabi ni Yehan. Hindi siya nagbibiro. Kung hahadlangan siya ni Liao, handa siyang wasakin ang buong Yaoqi hanggang sa maging abo. Yaoqi lang. Walang halaga. Malamig na dagdag ng banal na tigre. Kung iutos ni Yehan, walang alinlangan nilang dudurugin ang buong Yaoqi. Pagkarinig nito, nanlamig ang lahat ng alagad ng Yaoqi. Mas matindi pa ang takot nila kaysa noong humarap sila sa mga dakilang hari demonyo kanina. Ganoon din ang mga Panginoon ng palasyo, sobrang seryoso ang kanilang mga mukha. Ikaw, nanginginig ang kamay ni Empress Liao, nanlilisik ang mga mata. Kahit galit na galit siya, alam niyang totoo ang mga salita ni Yehan. Sa kapangyarihan ng binata ngayon, kung gugustuhin niyang wasakin ang Yaoqi, tiyak na magagawa niya ito. Magbigay daan ka, o hayaang mamatay ang buong Yaoqi. Malamig na titig ni Yehan habang nakatingin kay Liao. Isa lang ang pagpipilian. Banal na ina, ang kinabukasan ang pinakamahalaga, mahinang buntong hininga ng Panginoon ng banal na palasyo. Ang Yehan ngayon ay hindi na siya dati. Hindi na natin siya kayang pigilan. Panipi tuldok. Ako na mismo ang magdadala sa'yo. Pero kung gumawa ka ng kalokohan, kahit ikamatay ko, jijibain kita. Malamig na boses ni Empress Liao. Sa huli, pinili niyang magbigay, bagaman bakas ang naglalagablab na galit sa kanyang puso. Hehe, kung gayon sana noon pa. Hindi na sana ganito kabigat ang sitwasyon, malamig na tugon ni Yehan. Napasinggal ng malamig si Liao, bago kumilos at nanguna. Mag-ingat ka, paalala ng banal na puting tigre. Hintayin niyo ako. Sa presensya niyo, hindi siya makakagawa ng kalokohan ngayon, sagot ni Yehan bago sumunod kay Empress Liao pababa sa paanan ng isang nakahiwalay na bundok sa loob ng Yaoqi Palace.
Dito, bumabalot ang malakas na kapangyarihang nagbabawal. Ang ilalim ng bundok ay inukit tila isang napakalaking kaldero na may lapad na ilang daang metro. Sa loob nito, bumabalot ang makapal na ulap at mist, at nagmumula roon ang sinaunang aura. Ngunit agad na nakatutok ang tingin ni Yehan sa isang figure na nakaupo nang nakapulupot ang mga binti sa ibabaw ng malaking bato, nasa gitna ng ulap at hamog. Siya iyon, si Ye Qing. Pagkakita rito, nakahinga ng maluwag si Yehan. Ngayon nakita mo na. Umalis ka na sa banal kong lupain, malamig na wika ni Empress Xiao. Banal mong lupain. Ito ba ay tunay na sayo? Malamig na balik ni Yehan. Tandaan mo ang sinabi ko noon, kung hindi, ang sumpa ay tiyak na magaganap dito mismo sa Yaoqi. Binata, tinatakot mo ba ako? Ano kung ipakasal ko pa rin siya sa 12 palasyo ng langit at kun? Sa narinig na ito, biglang sumiklab ang malamig na pagpaslang mula kay Yehan. Lumapit siya kay Empress Xiao hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Nalanghap niya ang mabangong halimuyak mula sa katawan ng Empress. Amoy na amoy, pero paano kaya kung malasahan? Mayabang at tusong ngiti ni Yehan, habang hayagang nilalanghap ang bango ni Xiao. Nanlamig muli ang ekspresyon ng Empress. Tandaan mo ito, malamig na wika ni Yehan, kung lalaban ka, gagawin kong mga alipin ang lahat ng babae sa Yaoqi. At ikaw, hindi ako mangingiming ikaw mismo ang salubungin ko. Kung tama ang hinala ko, hanggang ngayon, isa ka pa ring matandang dalagang hindi pa nakakatikim ng lalaki, hindi ba? Kabanata 2179. Sa sandaling ito, ang mga salita ni Yehan ay maituturing na hayagang pambabastos kay banal na Empress Xiao. Wala siyang pakialam, lantaran at baliw ang dating. Dapat tandaan na si Yehan ay nang-aalipusta sa isang nakakatakot na babae na may kapangyarihan ng isang banal na Empress. Kung lalo pang magalit ang babaeng ito, baka talagang lusubin niya si Yehan ng walang habas. Bata, sawa ka na bang mabuhay? Biglang, bago pa nakagalaw si Yehan, ang malajid na kamay ni Empress Xiao ay biglang kumapit sa kanyang leeg. Kaunting puwersa lang at tiyak na mamamatay siya. Sa sandaling iyon, galit na galit si Empress Xiao, umaalingasaw ang matinding aura ng kasamaan mula sa kanyang katawan. Sa daan-daang taon ng kanyang kalinisan at kabanalan, kailanman ay hindi pa siya nilapastangan ng isang lalaki, at ngayon ay isang binatang wala pang 30 taong gulang pa ang may lakas ng loob. Ang lantad na mga salita ni Yehan ay tila tinuturing lamang siyang laruan, walang pinagkaiba sa isang sayoang babae. Namula ng kaunti ang mukha ni Yehan habang nakatitig sa galit na banal na Empress Xiao, ngunit nanatili ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Inabot niya ang kamay na nakapulupot sa kanyang leeg at dahan-dahan iyong hinawakan, saka nagsalita. Dakilang banal na Empress, hindi pala kaya ng puso mong tiisin ang ganitong hamon. Pero, may lakas ka bang patayin ako? Huwag mo akong pilitin. Kumislap ang mga mata ni Xiao na parang mababaliw, at bahagyang diniinan ang kanyang mga daliri. Kung pipilitin pa rin kita, anong magagawa mo? Noon, pinili mo ang walang kwentang basurang iyon sa Yaego City, at ngayon kailangan mong akuhan ng kapalit. Ngumisi si Yehan at dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Empress Xiao mula sa kanyang leeg. Tinitigan niya ang maputing kamay na parang jade, saka hinawakan at pinaglaruan iyon sa harap ng nagngangalit na mga mata ni Xiao. Napakaganda ng kamay na ito. Sayang, kailanman ay hindi pa nahawakan ng lalaki. Pero ngayong araw, akin na itong tatandaan. Ngumisi si Yehan ng palasama. Pagkatapos ay binitiwan niya ang kamay ni Xiao at lumakad palayo. Xiao, dahil nakikinabang ang kapatid ko sa Yaoqi, hindi ko siya iuuwi ngayon. Pero tandaan mo, kung may mangyaring kahit isang hibla ng buhok sa kanya, pababagsakin ko ang buong Yaoqi kasama mo. Nakatitig si Empress Xiao sa likuran ng papalayong binata. Namumula ang kanyang mukha, halos mabaliw sa galit. Ngunit kahit ganoon, hindi siya makakilos laban kay Yehan. Kung wala ang 3 banal na hayop na nakabantay sa Yaoqi, malamang ay 10 beses na siyang pinatay ni Xiao dahil sa ginawa niyang pambabastos. Ngunit alam ni Yehan na hindi siya sasaktan ni Xiao, kaya't naging ganoon siya kawalang pakundangan. Ang lahat ng iyon ay paghihiganti lamang sa desisyon na ginawa ni Empress Xiao noon. Hayop ka, malamig ang magandang mukha ni Xiao, nagyayelo ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng papalayong si Yehan. Hayop na bata, akala mo ba kaya mong guluhin ang puso kong naglalakbay sa mundong ito? Isang palakang nangangarap kumain ng karne ng sisni, pawang ilusyon lamang. Kumusta? Tanong ng 3 banal na hayop na naghihintay kay Yehan nang siya ay bumalik. Pagkarinig nito, tumingin si Yehan sa buong Yaoqi.
Ang kanyang mga matang parang espada ay tumagos mula sa mga pinuno ng banal na palasyo hanggang sa mga disipulo. Pagkatapos ay nagsalita. Umalis na tayo. Bumalik tayo sa angkan ng Qin. Kung maglalakas loob silang kumilos ng walang ingat, dapat na silang maghanda na maglaho sa buong lupain ng lahi ng tao. Napakunot ang noo ng Panginoon ng banal na palasyo at ng iba pa sa narinig nilang walang pakundangang salita ni Yehan. Totoong-totoo, sa maikling panahon lamang, napasailalim na niya sila. Punit ang kalangitan sa ibabaw ng Yaoqi, at si Yehan kasama ang tatlong banal na hayop ay dahan-daang naglaho rito. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang astrolabe sa harap ng lahat, hindi na niya nais pang itago ang katotohanang taglay niya ito. Sa hinaharap, tiyak na gagamitin pa niya ang kapangyarihan ng astrolabe sa iba't ibang pagkakataon. Kahit na magdulot ito ng inggit at selos, mas lalo namang magiging maingat ang iba at hindi basta-basta kikilos laban sa kanya. Samantala, sa lupaing sakop ng rehiyong Tianshu, nagaganap ang nakakatakot na digmaan. Nilamon ng alon ng labanan ang halos buong rehiyon. Maliban sa makapangyarihang lahi ng kaluluwa, lahat ng puwersa ay sinalakay ng lahi ng demonyo at nagtamo ng matitinding pinsala. Ang Qingqianzong, Shenlengzong, Shengwangdao, Jiancheng, at Burning Heaven Pavilion ay pawang nakaranas ng malaking pagkalugi. Libo-libo hanggang 10,000 mga disipulo ang napatay, at maraming malalakas na makapangyarihang santo at kalahating banal ang bumagsak. Maging ang 12 templo ng universo ay hindi rin ligtas, dahil matindi rin ang puwersang ibinato ng mga demonyo laban sa kanila. Kung tutuusin, sa lahat ng puwersa sa rehiyong Tianshu, ang alyansa ni Yehan ang pinakakaunti ang pinsala. Subalit kahit ganoon, ang bitag ng mga demonyo, ang pagpapalayo ng mga pangunahing puwersa at sabay na paglusob sa mga punong himpilan, ay nagdulot ng napakalaking paghina sa buong rehiyon. Ang mga galaw ng mga demonyo sa pagkakataong ito ay isang tunay na sakuna para sa lahat ng puwersa sa rehiyong Tianshu. Nang bumalik si Yehan sa angkan ng Qin kasama ang tatlong banal na hayop, wala pa roon ang apat na makapangyarihang ninuno, ang patriyarkang banal ng Qin, ang patriyarka ng Brahma, ang patriyarka ng Zantian, at ang banal na emperoress ng lahi ng kaluluwa. Ngunit hindi nababahala si Yehan. Alam niyang ang mga demonyong umatake sa mga porma sayon at angkan ng digmaan ay tiyak na masasawi sa harap ng mga banal na emperoress ng tao. Pagdating niya, sinalubong siya ni Li Zhengdao at Zhang Wushuang na naroon na sa bulwagan ng angkan ng Qin. Ikatlong kapatid, kumusta ang angkan ng Xin at angkan ng Zhang? Tanong nila. Mga walang hiya, naglakas loob silang blackmailin ang angkan ng Zhang. Balang araw, itatag ko sila mismo sa puso ng lahi ng demonyo. Mariing wika ni Zhang Wushuang na puno ng galit. Lumapit si Yehan at nagsabi, huwag kayong mag-alala. Kung ihahambing sa ibang mga puwersa ng rehiyong Tianshu, mas maayos pa rin ang kalagayan ng angkan ng Xin at Zhang. Tumango si Li Zhengdao at nagpatuloy. May balita na ang aking lahi ng kaluluwa. Ang Qingqianzong ay nawala ng 2 banal na hari at 3 kalahating banal. Sa Saint King Island naman, 2 banal na hari at 2 kalahating banal ang nasawi. Sa Jiancheng, 4 na kalahating banal. Sa Shenlengzong, 2 banal na hari. Sa Burning Heaven Pavilion, 3 kalahating banal at 1 banal na hari. Sa 12 palasyo ng Chenkon, 5 kalahating banal, 1 banal na hari at 3 kalahating banal pa. At hindi pa kasama rito ang iba pang mga nasawi. Sa kabuuan, ang kalamidad na dinala ng mga demonyo ay nagdulot ng pagkawasak ng mahigit kalahati ng pinakamalalakas na puwersa ng rehiyong Tianshu. Kabanata 2200. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Yehan. Mukhang mas malala ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaakala. Maliban sa iilang pangunahing puwersa na winasak ng mga demonyo sa simula, ang pagkawala ng mga pinakamalalakas na puwersa ng iba't ibang sekta sa rehiyon ng Tianshu pagkatapos noon ay talagang nakakatakot. Ayon mismo sa iniulat ni Li Zhengdao, mayroon ng 9 na banal na hari at mga malalakas na mandirigma ang namatay, at umabot sa 20 ang bilang ng mga malalakas na kalahating banal na nawala. Kung isasama pa ang Sword Saint Mountain, Myriad Beast Villa, Rashomon, Tezenzong, at Xuanyin Pavilion na winasak sa simula pa lang, ang ganitong bilang ay tunay na nakagugulat para sa lahat. Humph! Ang Demon Race, sa pagkakataong ito ipinakita nila kung gaano sila kalakas. Isang sabuatan lang ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Ang kalabang ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa aking inaasahan. Huminga ng malalim si Yehan. Bagamat ang plano ng Demon Race ay pinlano na sa loob ng daan-daang taon sa mundo ng tao, hindi iyon ang mahalaga kay Yehan. Ang talagang interes niya ay ang taong mismong gumawa ng planong ito.
Ang taong iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa mismong mga makapangyarihang nilalang ng demon race. Magpatuloy tayo, hinihintay ka pa ng Yi Clan, Myriad Heavenly Palace, at ng Lingho Clan. Tatlong tao ang pumasok mula sa labas ng bulwagan. Sa oras na iyon, sa loob ng bulwagan, nakaupo na ang banal na emperador ng Yi Clan, banal na emperador ng Myriad Chongtian Palace, banal na emperador ng Lingho Clan, sina Yi Polo, Tantay Shishui, Linghu Qingyi, at iba pa. Tahimik silang naghihintay sa pagbabalik ni Yehan. Naroon din si Zug Prajna, ngunit kumpara sa iba na sabik na naghihintay kay Yehan, tila casual lamang siyang umiinom ng tsaa at hindi nakikipag-usap kan-inuman. Hehe, mga kaibigan, pinaghintay ko kayo ng matagal. Pagmasid sa kanilang tatlong pumasok mula sa labas, bahagyang ngumiti si Tantay Shishui at nagsabi, Ye Chanson, naging maayos ba ang paglalakbay mo? Salamat sa pag-aalala, kapatid Lao Shui. Bagamat handa ang mga demonyo, may mga pagkakataong hindi nila inaasahan ang lahat. Sagot ni Yehan na may ngiti habang umupo. Nabalitaan ko na ang rehiyon ng Tianshu ay labis na nalugi sa plano ng Demon Race at higit sa kalahati ng pinakamalalakas nitong puwersa ang nawala. Ang bilang na iyon ay hindi kapani-paniwala, sabi ni Lingho Qingyi habang nakatingin kay Yehan. Sumang-ayon si Tantay Shishui bilang isa sa apat na makalangit na rehiyon ng lahi ng tao, natural na napakalakas ng Tianshu sa kabuoang lakas, ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin ito ng mga demonyo. Ipinapakita nito kung gaano kaingat at kalalim ang kanilang plano. Wala man lang nakapansin na puwersa sa pivot region. Sa palagay ko pagkatapos ng kapahamakang ito, mas malalaking paghahanda pa ang gagawin ng mga demonyo. Tama iyon, sagot ni Yehan. Maliban sa Qin Clan, sa 5 pangunahing puwersa ng lugar na ito, 3 na agad ang nawala, Sword Saint Mountain, Wanshou Villa, Rashomon, Teizenzong, at Xuanyin Pavilion. Ang mga banal na emperador, banal na hari at iba pang malalakas ay hindi bababa sa 10 ang napatay. Sa pagkakataong ito, ang magkakaugnay na plano ng mga demonyo ay tunay na matagumpay. Dahil nakahanda na ang kanilang daan, tiyak na hindi nila hahayaang makinabang ang iba, tiyak na may kasunod pang pagkilos laban sa Tianshu. Ang lahing ito ay ambisyoso at bihasa sa mapanlinlang na pamamaraan. Ang Kangklan libu-libong taon na ang nakalipas at ang Tianshu ngayon ay malinaw na mga halimbawa, sabi ni Ipolo habang seryosong tumingin sa lahat. Para sa kanila, hindi lang ang Tianshu ang dapat magbantay, kundi pati na rin ang 3 rehiyon na Chanshuan, Tianquan, at Chanji. Hindi tayo dapat maging kampante. Kung ngayon ay Tianshu, sino ang susunod? Sumang-ayon ang lahat at tumango. Sa puntong ito, nagsalita si Zug Prajna na mula kanina'y tahimik, nagtagumpay ang mga demonyo ngayon, ngunit sa palagay ko kung may susunod man silang hakbang, hindi nila agad muling gagalawin ang Tianshu. Sa ngayon, bukod sa pagbabantay sa Demon Race, dapat din tayong maghanda laban sa Kangklan. Ang pagkatalo ni Kang Tian Burial ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Batay sa pagkakakilala ko sa babaeng iyon, hindi siya mananatiling tahimik, nasa gitna siya ng pagsabog at malamang na kumilos muli. Tama si Banroo, dapat talagang mag-ingat sa Kangklan, ani Yehan, habang may bahagyang paghanga kay Zug Prajna. Lagi niyang nakikita ang pinakaimportanteng punto. Binibini, ibig mo bang sabihin ay muli silang mag-iipon ng lakas para kalabanan ang ating alyansa? Tanong ni Tantay Passing Water. Hindi kinakailangan, dahan-dahang tumapik si Zug Prajna sa mesa. Kung ako si Kang Tian Burial, at natalo na ng 2 beses sa parehong tao, siguradong magiging mas maingat ako. Hindi na ako kikilos hanggat hindi ako sigurado sa tagumpay. Ngunit parang salungat ang ibig mong sabihin. Napakunot ang noo ni Tantay Passing Water. Brother Passing Water, sabat ng isa, ang ibig sabihin ni Prajna, hindi sila titigil sa pagsalakay, ngunit bago sila muling kumilos, titiyakin muna nilang sigurado ang tagumpay. Ngayon, kailangan niyang maglabas ng galit at makakuha ng panalo para maibalik ang takot ng Kangklan. Kaya't lilipat muna siya ng target. Tinitigan ni Yehan si Zug Prajna, at tila nahulaan na niya ang iniisip nito. Matalino. Ngumiti si Zug Prajna at tumingin kay Yehan. Kung ganoon, hulaan mo pa. Kapag lumipat ng target si Kang Tian Burial, sino ang kanyang aatakihin? Siyempre pipiliin niya ang pinakamadaling biktima, bulong ni Yehan, at kumislap ang kanyang mga mata. Kung mananatili sa Tianshu ang susunod na labanan, ang mga puwersang matindi ang pinsala mula sa mga demonyo ang kanyang bibiktimahin. Nagulat ang lahat sa narinig. Tunay ngang makatwiran ang sinabi niya. Ang mga puwersa gaya ng Optimus Prime, Shenlongzong, Shengwang Island, Jiancheng, at Fentian Pavilion ay labis ng hangina.
Kung sila ang atakihin ni Kang Tian Burial, magiging mas madali iyon kaysa sa kalabanan ang pinagsama-samang puwersa. Parang ang mga nanunood lamang ng laban ang susunod na makakaranas ng sakuna. Napabuntong hininga si Tantay Shishui. Ang kalamidad na idinulot ng mga demonyo ay halos winasak na sila. Kapag muling sinalakay, tuluyan na silang mabubure sa mundo ng Tianshu.